Ang natitirang bahagi ay ang pagwawagi ni Zhao Xin sa antas ng martial arts saint at tuluyan ng makokontrol ng Immortal Temple ang buong Milua Continent. Pagbalik ni Ming sa kanyang upuan ay kapansin-pansin na ang pagbabago sa tingin ni Ding Wei at Zhao Xin sa kanya, may bagong respeto sa kanilang mga mata na hindi nandoon noon. Noong una ay talagang hindi nila inaasahang mananalo si Ming laban kay Jiang Taishan dahil kilala ng lahat kung gaano kalakas ang lalaking ito at anong uri ng presensya ang taglay nito, ngunit nagawa pa rin ni Ming na talunin ito ng malinis. Buong galang at buong sigasig na pinuri siya ni Ding Wei, sinabing siya ang pinakamahusay na henyo na lumabas mula sa Immortal Temple sa loob ng 10,000 taon, isang papuring bihirang marinig mula sa isang taong katulad nito. Nakangiting sumabay si Zhao Xin at sinabing dahil sa sunod-sunod at walang tigil na tagumpay ni Ming ay napakalaking pressure ang nararamdaman niya bilang senior brother at kung hindi niya mapanalunan ang ikatlong bahagi ay magiging kaiyahiyang usapan nito. Matyaga at buong tiwala na tiniyak ni Ming na tiyak na mananalo ang kanyang senior brother at walang dapat ikabahala rito. Lumapit si Luo Bingxian sa tabi ni Ming ng dahan-dahan at maingat, malumanay at malambot na hinawakan ang kanyang kamay na parang isang bagay na mahalaga at madaling masira. Sa mababang ngunit malinaw na tinig ay sinabing matapos ang labang ito ay walang tao sa buong mundo ang hindi makakakilala sa pangalan ni Ming, na ang kanyang katanyagan ay kumalat na sa bawat sulok ng Tianyuan. Tumawa si Ming sa pahayag na ito, sinabing hindi mabuti ang labis na sumikat dahil kasabay ng katanyagan ang walang katapusang abala at idinagdag pa na ang susunod niyang laban kay Miyashi ay wala ng kahit katiting na duda sa kanyang isipan. Sa kabilang panig naman ng arena sa loob ng hanay ng Five Elements Divine Dynasty ay labis na nasiraan ng loob si Miyashi, ang kanyang mukha ay puno ng bigat at ang kanyang mga mata ay malayo ang tinitingnan. Alam niya ng mabuti kung gaano kalakas si Jiang Taishan at lubos na batid niya na hindi niya kayang labanan ang lalaking ito, ngunit kahit ang isang katulad ni Jiang Taishan ay natalo ni Ming nang walang malinaw na pagsisikap at ngayon ay batid ni Miyashi sa kaibuturan ng kanyang puso na wala siyang kahit munting tsansa laban sa ating bida. Ito ay isang mabigat at napakalaking dagok para sa kanya, sapagkat dati ay may tiwala siya na kayang talunin ang lahat ng kapantay na henyo sa buong Tianyuan, na siya ang pinakaitaas sa kanyang henerasyon, ngunit ngayon ay napagtanto niyang marami palang nakatagong dragon at tigre sa kontinenteng ito na hindi pa niya nakikita. Mahinahon at walang emosyong sinabi ng Divine Lord na hindi ito mahalaga at hindi ito dapat ikabahala. Kung mananalo si Miyashi laban sa Tongtian Divine Land at Origin Divine Sea ay hindi sila malulugi sa kabuuan, at bukod pa rito ay dahil wala na si Jiang Taishan sa eksena ay kaya na niyang talunin ang Eternal Divine Mountain ng walang labis na kahirapan. Bahagyang nakahinga ng mas malalim si Miyashi sa maririnig na mga salitang ito at unti-unting kumawala ang kabigatan sa kanyang dibdib. Ang sumunod na mga laban ay lumipas ng walang labis na gulat o pagtataka. Si Miyashi ay lumaban ng 12 beses, na talo lamang ng isa sa Eternal Divine Mountain, isa sa Tongtian Divine Land at 2 sa Origin Divine Sea, at ang mga resultang ito ay labis na ikinasiya ng Divine Lord na halos maliwanag ang kasiyahan sa kanyang mukha. Nang sapat na ang pahinga ni Ming at dumating na ang kanyang ikatlong laban ay dumilim na ang kalangitan sa itaas ng arena. Ang mahabang oras ng mga naunang laban ay nag-ubos ng buong araw at umabot na sa tanghali ng sumunod na araw. Nang paakyat na sana si Ming at handa nang harapin ang susunod na kalaban ay biglang nagsalita ang Divine Lord. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw sa gitna ng tahimik na arena. Sinabi nito na hindi na kailangang ituloy pa ang dalawang natitirang laban at iminungkahi na magkasundo na lamang silang lahat, isang panalo at isang pagkatalo para sa magkabilang panig, isang uri ng patas na hati na hindi naman talagang patas sa paningin ng marami. Ang mga manunood at mga saksi sa arena ay nagpakita ng malinaw na pandidiri sa panukala, sapagkat malinaw sa lahat na mas malakas si Ming kay Miyashi at kaya niyang kunin ang natitirang dalawang laban ng walang kahirap-hirap at walang anumang tunay na hamon, ngunit ang Emperor ay walang kahihiyang nagmungkahi ng hati na parang ang lahat ay pantay at parang walang nangyari. Bago pa man makabuka ng bibig si Zhou Beijian upang tumugon ay mabilis na idinagdag ng Divine Lord ang isa pang panukala, dahil sa pambihirang kakayahan at natatanging talento ni Ming ay nais niyang personal na gawing East Mountain King si Ming na may nasasakupang teritoryo sa silangan ng Donghua Mountains at kanluran ng Dundling Mountains. Malinaw sa lahat na ito ay isang alok ng kapayapaan at isang paraan ng pakikipagkasundo mula sa Emperor, isang pagkilala sa lakas ni Ming nang hindi tuwirang inamin ang sariling kahinaan. Naalala ni Ming ang mga dating hari na kilala sa buong Tianyuan tulad ng North Sea King, West Sea King, at Southern Border King na sabay na kinilala ng 5 dynasties noon,
at kahit na pag-isa na ng Divine Lord ang mundo at nalagay ang lahat sa ilalim ng isang kapangyarihan ay hindi nito ginalaw o binago ang tatlong kaharian na ito iniwang nakatayo sa kanilang lugar. Ngayon na siya ay gagawing East Mountain King ay malamang na ang kanyang katayuan ay kapantay o katulad ng mga dakilang haring ito. Tumingin si Su Beijian kay Ming at mahinahon ngunit malinaw na nagtanong kung nais niyang tanggapin ang pagiging hari, at dahil sa tono at paraan ng pagtanong nito ay naunawaan ng ating bida ang tunay na kahulugan sa likod ng mga salitang ito. Nais nitong makipagkasundo at ayaw ng tunay na digmaan sapagkat ang Five Elements Imperial Dynasty ay napakalaki at kontrolado ang malaking bahagi ng Tianyuan at ang labis na pagkakagalit sa pagitan nila ay hindi makabubuti sa alinmang panig. Sa lahat ng ito ay pumayag si Ming tinanggap ang alok ng may kahinahunan at dignidad. Malakas na tumawa ang Divine Lord at buong papuring binanggit ang mahalagang nagawa ni Ming sa Eastern Sea na malaki ang naitulong sa kanyang dynasty, ngunit kahit nang inig ang mga kalamnan sa paligid ng mata ni Ming sa narinig na papuri ay magalang pa rin siyang sumagot at sinabing isang karangalan para sa kanya ang makatulong sa dynasty. Dito sa puntong ito ay opisyal na natapos ang laban sa antas ng Supreme Master at kinabukasan ay magpapatuloy ang malaking tournament sa antas ng Martial Arts Saint, ngunit wala nang bahagi si Ming sa mga laban na ito at maaari na siyang magpahinga. Kinabukasan ay ginanap ang mga laban sa antas ng Martial Arts Saint at ang lakas na ipinakita ni Zhao Xin ay labis at tunay na ikinagulat ni Ming. Nagwagi si Zhao Xin laban sa Eternal Divine Mountain ng may kahusayan at lakas na hindi inaasahan ng marami at sa pamamagitan ng tagumpay na ito ay tuluyang napunta sa kamay ng Immortal Temple ang karapatan sa buong Milua Continent. Sa tatlong laban sa Five Elements Divine Dynasty ay 2 panalo at 1 pagkatalo ang nakamit ni Zhao Xin. Noon lamang nagkataon na malaman ni Ming mula mismo kay Jin Shanbai ang mga dating dakilang nagawa ni Zhao Xin na hindi niya alam noon. Matagal na nitong kayang pumasok sa martial god ngunit mulat na pinili nitong maghintay at magpigil ng maraming taon naghanap ng tamang landas na tunay na nababagay at angkop sa kanya at hindi ang landas na pinilit o hiniram mula sa iba. Buong pagpapahalaga at paghangaring inamin ni Jin Shanbai na kung pinili ni Zhao Xin ang Divine Path ay walang alinlangang hindi mas mababa ang kanyang mararating, na ang lalaking ito ay may kakayahan na lampas sa karaniwan at ang kanyang katahimikan sa lahat ng mga taon ay sariling pagpili at hindi kawalan. Sa huli ay nagwagi ang Immortal Temple sa kabuuan ng malaking tournament at hindi natalo sa Eternal Divine Mountain o sa Five Elements Divine Dynasty, masasabing malaki ang kanilang kinita sa lahat ng bagay at hindi lamang sa mga lupa at kasunduan kundi pati na rin sa prestihiyo at pagkilala sa buong mundo. At higit sa lahat ng ito ay dahil sa tournament na ito ay sumikat si Ming sa buong Tianyuan, ang kanyang pangalan ay kumalat sa bawat sulok ng kontinente at walang tao na hindi nakakakilala sa kanya at walang nakakaalam sa kanyang mga nagawa. Sa sandaling maghiwa-hiwalay na ang lahat ng kalahok at manunood ay mula sa malayo at sa gitna ng nagkakaisang karamihan ay tiningnan si Ming ni Jiang Zhu ng matagal at mataimtim, ang kanyang mga mata ay may ibang anyo ng emosyon na mahirap basahin mula sa layo. Ngunit sa huli ay tumalikod ito at umalis ng tahimik kasama ng kanyang pamilya na tunaw sa karamihan tulad ng isang hininga sa hangin. Kahit nais ni Ming na lumapit at kausapin ito, kahit nais niyang sabihin kahit isang salita, ay pinigilan siya ng mainit at mapuot na tingin ng mga Jiang na nakapaligid sa dalaga at sa huli ay nanatili siyang nakatayo ng tahimik pinagmamasdan ang papalayo. Sa sandaling ito sa gitna ng kanyang mga naiisip ay biglang narinig ni Ming ang isang pamilyar na tinig na dahan-daang dumating sa kanyang tainga, ang tinig ni Feng Shi maliwanag at may bahid ng pagtatampo at pang-aasar. Sinabi nito na napakagiting niya ngayon na talagang kahanga-hanga at tinawag siyang kanyang mabuting asawa nang may tono na parang hindi ito seryosong sinasabi ngunit hindi rin naman biro lamang. Natuwa si Ming sa narinig at isang ngiti ang hindi niya mapigilan. Sinabi ni Feng Shi na dahil ginawa siyang East Mountain King ng Emperor ay mayroon itong sadya at layunin sa East Mountain na kailangan niyang personal na harapin at inanyayahan si Ming na sumama sa kanya at tulungan siya sa bagay na ito. Walang pag-aatubiling pumayag si Ming at ipinahayag ang kanyang kagustuhang sumama. Sinabi ni Feng Shi na bibigyan niya siya ng isang buong araw upang ayusin ang kanyang mga gawain at pakikipagpaalam, bukas ng ganitong oras ay hihintayin niya si Ming sa labas ng malaking gate ng Immortal Temple at pagkasabi nito ay dahan-daang naglaho ang kanyang tinig tulad ng usok sa hangin. Pagbalik ni Ming sa loob ng templo ay isang bagay na mahalaga at masentimentong gawain ang naghihintay sa kanya. Ang pakikipagpaalam kay Luo Bingxian na sasama na sa Upper Elder patungo sa malalayong Starry Sea upang doon magmagsanay at palakasin ang sarili.
Sa kanilang paghihiwalay ay tinitigan siya ni Luo Bingxian ng matagal at malalim, ang kanyang mga mata ay puno ng iba't ibang emosyon na mahirap ilahad sa salita. Sinabing napakaliwanag at napakagandang liwanag ni Ming at kahit ikinalulugod niya ang lahat ng kanyang mga nagawa ay bilang kanyang babae ay kailangan din niyang magkaroon ng sariling malaking tagumpay ng sariling ilaw na magliliwanag sa kanyang pangalan. Idinagdag niya na sa susunod nilang pagkikita ay tiyak na magugulat si Ming sa kanyang mararating at sa lalim ng kanyang pagiging malakas. Ngumiti ng dahan-dahan si Ming sa mga salitang ito, isang ngiting puno ng init at tunay na pagpapahalaga, at marahang inangat ang kamay upang malumanay na haplasin ang pisngi ni Luo Bingxian bago marahang hinalikan ang kanyang mga labi ng isang sandali lamang ngunit puno ng kahulugan. Pagkatapos ay matatag na sinabi niya na pupuntahan niya ito sa Starry Sea anuman ang mangyari at anuman ang layo. At bilang karagdagan ay iniabot ang isang storage bag na may bigat at mahalagang laman, sa loob nito ay 50 bilyong longevity coins. Nang makuha at maramdaman ni Luo Bingxian ang bigat ng bag sa kanyang kamay ay nayanig ang kanyang buong katawan nang hindi sinasadya at napalaki ang kanyang mga mata at may lumitaw na nais sanang sabihin ngunit mabilis na pinigilan siya ni Ming bago pa makapagsalita. Mahinahon at malinaw na ipinaliwanag ni Ming na mas marami pa ang kanyang pera kaysa sa maaaring isipin nito at ito ay hindi dapat maging usapin, bilang isang naglalakbay sa matarik na landas ng pagsasanay ay hindi lamang talento ang kailangan ng isang tao kundi pati na rin ang sapat na resources upang mapabilis ang pag-unlad at mapanatili ang lakas sa bawat hakbang. Idinagdag niya na dahil hindi nag-aatubili si Luo Bingxian na sumama sa kanya at dahil pinili nitong manatili sa kanyang tabi sa kabila ng lahat ng panganib at kahirapan ay ang kanyang pag-aari ay pag-aari na rin ito mula ngayon, at kung tatanggi pa rin ito ay nangangahulugang itinuturing nito si Ming na isang ibang tao, isang estranghero na walang tunay na koneksyon sa kanya. Mariing at walang pag-aatubiling hinawakan ni Luo Bingxian ang bag tumango ng mabigat at nagpasalamat ng taimtim. Ngunit bago tuluyang tanggapin ay pinaalalahanan niya si Ming, sinabing kahit napakabuti nito sa kanya at kahit nagpapasalamat siya ay hindi dapat mang-akit ng iba pang babae si Ming habang wala siya dahil hindi siya papayag rito at hindi niya ito pagtitiisan. Naiinis ngunit nakakatuwa ring nagtanong si Ming na kakaunti lamang ang tulad niyang nasa ganoong edad na birhen pa at nagtaka kung mukha ba siya isang playboy na walang disiplina. Namula ng kaunti si Luo Bingxian at sinabing hindi niya talagang alam kung ito ay birhen o hindi, na parang ito ay isang bagay na hindi niya lubos na natiyak. Napatawa si Ming at pabirong sinabi na tutulungan niya itong suriin ang katotohanan ng bagay na ito. Ngunit mabilis at walang pag-aalinlangang tumalikod si Luo Bingxian at tumakbo ng may kulay sa pisngi at sinabing dapat na itong pumunta sa Starry Sea at doon niya hihintayin si Ming at sana ay huwag siyang magtagal. Habang tahimik na pinagmamasdan ni Ming ang papalayong anyo ni Luo Bingxian na paunti-unting nawawala sa malayo ay nakaramdam siya ng isang kakaibang pangungulila na umugoy sa kanyang dibdib, at sinabing napakabait ng babaeng ito at kagabi ay may magandang pagkakataon pa sana siyang asarin ito ng kaunti pa ngunit ngayon ay huli na at malayo na. Kinabukasan ay nagpadala ang Divine Lord ng mga bagay bilang opisyal na pagkilala at pagtatadhana sa bagong East Mountain King. Kasama rito ang maharlikang selyo na patunay ng kanyang kapangyarihan at mga opisyal na titulo ng lupa na nagtatakda ng kanyang nasasakupan. Ngunit ang nakakainis at kapansin-pansin na katotohanan ay ito, hindi tulad ng karaniwang seremonya ng paggagawad ng hari na karaniwang sinasamahan ng maraming lingkod, mamahaling alahas, mga bihirang regalo at masaganang handaan ay wala ni isa sa mga bagay na ito ang ibinigay ng Emperor kay Ming. Ang natanggap lamang niya ay ang mga patunay at dokumento ng kanyang pagiging hari. Walang karagdagan, walang dagdag na biyaya, walang kahit anong pasalubong na nagpapakitang may tunay na kagalangan ang nagbigay. Kitang-kita at halos maaninaw ang pagkainis at pagkakuripot ng Emperor sa simpleng pagkilos na ito at malinaw na pinigilan ng Divine Lord ang kanyang sarili mula sa anumang labis na pagbibigay. Ngunit hindi ito pinansin ni Ming at hindi niya pinayagan ang galit o pagkadismaya na pumasok sa kanyang isipan, sapagkat hindi naman siya gaanong interesado sa titulo o sa pagiging hari sa unang lugar. Alam din niya sa kanyang sarili na ang paggawad sa kanya ng East Mountain King ay malamang ay isang maingat na pakana ng Emperor upang tumbasan ang kanyang malaking pagkawala sa Eastern Sea o maaaring isa itong nakaplanong bitag na inihanda para sa kanya at ang kanyang pagpayag sa kahit paano ay mas para sa kagustuhan at sa kahilingan ni Su Beijian kaysa sa sarili niyang layunin. Pagkatanggap ng selyo at ng lahat ng mga dokumento ay pumunta si Ming sa labas ng gate ng Immortal Temple at maingat na tiningnan ang paligid, ngunit wala pang tao.
Pabirong tinawag ng ating bida ang kanyang asawa nang may bahid ng tawang hindi mapigil ang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit biglang isang bagay ang malakas na hamampas sa kanyang ulo mula sa likod. Nang mabilis siyang lumingon ay nakita niyang nakatayo sa kanyang likuran si Feng Shi na nakangiti ng may katarantaduhang dating at parang walang nagawa. Nagreklamo si Ming at nagtanong kung pati na ba ang tinatawag niyang asawa ay sinasaktan nito sa ganito, ngunit malamig at walang emosyon na suminghal si Feng Shi at sinabing makapal ang mukha nito at tinanong ng direkta kung talaga bang asawa niya ito at kung saan niya nakuha ang karapatang gamitin ang salitang ito ng basta-basta. Alam ni Ming sa sarili niyang kalagayan na ang kausap niya ay isang Fifth Realm Longevity Master na napakamakapangyarihan, kaya hindi siya nang ahas na magbiro ng higit pa at sa halip ay mahinahon at natural na nagbago ng paksa at nagtanong kung sino ang sasadyain ni Feng Shi sa East Mountain at kung ano ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta roon. Sinabi ni Feng Shi nang walang labis na pagpapaliwanag na ang kanyang pupuntahan ay para kay Ming at para lamang sa kanya, at nagulat si Ming sa tuwirang sagot na ito na hindi niya inaasahan. Malinaw at detalyado na ipinaliwanag ni Feng Shi na dahil mayroon si Ming ng martial throne at dahil sa pambihirang natatanging talento niya sa martial arts ay tunay na mainam at makapagpapakinabang para sa kanya na sumali sa Martial God Valley at yakapin ang landas na ito ng buong puso. Tahimik na tumango si Ming at kinikilala ang katotohanan sa sinabi. Sinabi niya na inanyayahan nga siya ng mga tao ng Martial God Valley at titingnan niya ang pagpasok doon kapag nagkaroon na siya ng sapat na oras at kapayapaan ng isipan, ngunit sa kasalukuyan ay hindi pa siya handa at marami pa siyang kailangang tapusin. Mahinahon na sinabi ni Feng Shi na ang ipapakilala niya sa kanya ay isang kilalang at iginagalang na tao sa loob ng Martial God Valley na nagngangalang Guo Taidao, at kung makukuha ni Ming ang tunay na pagpapahalaga at interes ng taong ito ay magkakaroon siya ng isang malakas na tagapagtaguyod sa loob ng organisasyon, at sa halip na siya ang palaging guluhin at hanapin ng iba ay siya pa ang susuyuin at igagalang ng mga tao. Nagpasalamat ng taimtim si Ming sa tulong ni Feng Shi at naisip sa kanyang loob na patuloy pa rin itong nag-iisip para sa kanya kahit walang obligasyon, at nagtanong kung ang Guo Taidao na ito ay nasa ikalawang antas ng Martial God na katumbas ng Longevity Realm sa pagsasanay ng ibang landas. Tumango si Feng Shi at kumpirmado ang kanyang hula, sinabing ang lakas ng Guo Taidao ay lampas pa sa kanya kung ikukumpara ng direkta, at kung ilalagay sa sukatan ng Longevity Realm ay kahit ang 7th Realm Longevity ay hindi nito tiyak na matatalo sa labanan. Labis na nagulat si Ming sa narinig at nagtanong kung saang eksaktong antas ito ng ikalawang yugto ng Martial God. Mahinahon at maingat na ipinaliwanag ni Feng Shi na ang mga antas ng ikalawang yugto ng Martial God ay hindi pa nagkakaisa sa buong mundo at may kanya-kanyang katawagan ang bawat grupo at organisasyon at hindi pa ito na-standardize ng sinuman, at ang mismong pangunahing layunin ng Martial God Valley ay lumikha at magtayo ng isang pinagsanay na landas na angkop at naa-access ng lahat ng may martial throne. Idinagdag pa niya na kung pupunta si Ming sa lugar na ito ay maraming mahalagang bagay ang kanyang makukuha na hindi makukuha sa ibang lugar, kaalaman, karanasan at mga koneksyon na magiging kapaki-pakinabang sa kanyang pagbiyahe sa landas ng martial arts. Tahimik na tumango si Ming at nagpahayag ng tunay na kagustuhang makita ang malaking taong ito ng personal, sapagkat ang landas ng martial arts tulad ng anumang matarik na daan sa buhay ay hindi maaaring tahakin ng nag-iisa at kailangan ng isang grupo ng mga taong may parehong adhikain at layunin upang makatulong sa isa't isa sa bawat hakbang. Bago sila umalis ay nagbabala si Feng Shi ng may seryosong tono na si Guo Taidao ay may kakaibang ugali at hindi karaniwan ang kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao, kaya pinayuhan niya si Ming na maging mapagpakumbaba at magalang sa lahat ng oras at huwag hayaang lumabas ang ugaling mapagmalaki. Ngumiti lang si Ming sa babala at sinabing walang dapat ipag-alala si Feng Shi sapagkat mayroon siyang malalim na paggalang sa mga tunay na dakilang tao ng martial arts at natural na magiging magalang siya, na para sa kanya ay isang bagay na hindi kailangang pilitin. Habang magkasama silang nag-uusap ay biglang ginamit ni Feng Shi ang kanyang sariling paraan ng paglalakbay at ang mundo sa paligid nila ay nagbago ng mabilis, at wala pang 15 minuto ay nakapasok na sila sa malawak na teritoryo ng East Mountain nang walang kahirap-hirap. Ang pangalang East Mountain ay lumitaw pa noong napakaliwanag na sinaunang panahon nagmula sa katotohanan na ang lugar na ito ay nasa gitna ng dalawang magkahiwalay na kabundukan, ang Eastwa Mountain sa isang panig at ang Eastling Mountain sa kabilang panig, at sa pagitan ng dalawang ito ay may isang maliit ngunit mabuhay na kapatagan na siyang puso ng lugar. Bukod sa kapatagan na ito ay pawang mga burol at mataas na lupa ang natitirang bahagi ng East Mountain, kaya kahit malawak ang nasasakupan nito ay kakaunti talaga ang naninirahan dito kumpara sa ibang mas maayos na lugar sa Tianyuan.
Maraming mga taong lumihis sa tamang landas ng lipunan at maraming nakatagong matataas at makapangyarihang tao ang gustong manirahan sa East Mountain, dahil sa katahimikan ng kapaligiran sa kalayuan mula sa ingay ng lipunan at sa katotohanan na mahirap silang mahanap o maistorbo ng mga nais hanapin sila, at ito mismo ang tunay at malalim na dahilan kung bakit pinili ni Guo Tai daw ang lugar na ito bilang kanyang tahanan. Pagpasok nila sa nasasakupan ng East Mountain ay lumilipad sila ng mahinahon sa ere at pinagmamasdan ang kapaligiran sa ibaba. Nang makita ni Ming ang isang pabilog at magandang lambak sa ibaba na puno ng makakapal at organisadong gusali, ay agad na naisip niya ang isang mahalaga at praktikal na bagay. Mabilis niyang hinayla si Feng Shi at sinabing mas mabuting pumunta muna sila sa kanyang nasasakupan upang opisyal siyang manumpa bilang East Mountain King, sapagkat kung mayroon siyang titulong hari at opisyal na katayuan sa lugar na ito ay mas magiging maginhawa at madali ang lahat ng kanilang gagawin at kailanganin. Sumang-ayon ng walang labis na argumento si Feng Shi at dahan-dahan at maingat silang lumapag sa isang kalsada sa ibaba. Kahit hindi gaanong malaki ang kapatagan ng East Mountain kumpara sa iba ay sadyang napakasigla at buhay ng lugar na ito. Halos 60% ng kabuuang populasyon ng East Mountain ay naninirahan sa loob ng kapatagan at ang pangunahing lungsod doon ay ang tinatawag na Zhongyuan City na may humigit kumulang 600 milyong katao na naninirahan sa loob nito. Sa laki at densidad ng populasyong ito ay mas malaki pa ito kaysa sa karamihan ng karaniwang lungsod sa Tianyuan at pangalawa lamang sa 5 pangunahing kabisera ng buong mundo, isang talagang kamanghamanghang katotohanan para sa isang lugar na tinuturing ng marami na liblib at malayo. Sanay na ang mga martial artist at lahat ng uri ng manlalakbay na pumupunta at umaalis sa lugar na ito nang walang pasabi, kaya ang biglaang paglitaw ni Ming at Feng Shi ay hindi nakakuha ng kahit kititing na espesyal na pansin mula sa mga nagdaraan na tila wala silang pakialam sa sino pa mang dumating. Napakasigla at buhay ng Zhongyuan City sa lahat ng kanyang panig. Sa magkabilang gilid ng pangunahing kalsada ay nagtataasan ang mga tindahan na nagbebenta ng lahat ng uri ng gamit at produkto, at ang mga daan ay puno ng mga taong naglalakad ng may layunin at mga karawahe na nagdadala ng iba't ibang kargamento, lahat ay abala at nasa sariling mundo. Handa na sanang lumapit si Ming sa isang tao upang magtanong kung nasaan ang opisina ng pamahalaan nang biglang pumasok sa kanyang pananaw ang isang batang lalaki na mabilis na tumatakbo sa gitna ng kalsada na may hawak na maraming listahan at sumisigaw ng malakas at walang pagod na magsisimula na ang pinakamalaking at pinakainaabangan na auction sa lungsod sa lalong madaling panahon, at dapat samantalahin ng lahat ng mayayaman at mataas ang katayuan ang natatanging pagkakataong ito. Kahit hindi ito ang kanyang layunin ay agad na huminto si Ming at hinawakan ang kanyang hakbang at kinuha ang isa sa mga listahan mula sa batang lalaki at maingat na tiningnan ito. At nang basahin niya ang mga pangalan ng Heavenly One, Divine Water at Creation True Earth sa listahan ay biglang naging mas matalim ang kanyang mga mata at tumakbo ang kanyang isipan. Kasama rin sa listahan ang maraming iba pang mamahaling sangkap na bihirang makita at kailangan niya para sa kanyang flash microcarving technique at para sa pagbuo ng isang receiving grand formation, at ang katotohanang makikita ang dalawang sangkap na ito sa listahan ay nagpasaya sa kanya dahil ang tanging kulang na lamang sa kanyang koleksyon ay ang dalawa ring ito, sapagkat ang 5-element spirit metal ay matagal na niyang nabili mula sa Immortal Temple. Nagtanong si Feng Shi kung may talagang kailangan ba siyang bilhin sa auction na ito, at tumango ng malinaw si Ming habang ipinapaliwanag na ang Creation True Earth at ang Heavenly One Divine Water ay parehong kailangan niya, ngunit hindi pa niya alam kung magkano ang presyo ng mga ito at kung kaya ng kanyang kasalukuyang yaman. Mahinahon at may kumpiyansang sinabi ni Feng Shi na mas mayaman pa siya kay Ming sa lahat ng aspeto at ang pagbili ng mga sangkap na ito ay hindi magiging kahit na anong problema sa kanya. At idinagdag na ang auction ay gaganapin pabukas, kaya pinayuhan si Ming na unahin muna ang mas mahalagang bagay tulad ng opisyal na panunumpa bilang hari. Ang opisyal na panunumpa bilang East Mountain King ay may mahabang prosesong kailangang sundan. Una ay kailangang magrehistro sa opisina ng pamahalaan ng lungsod, at pagkatapos ay may mga hakbang sa pagtatayo ng palasyo at opisyal na paglilipat ng kapangyarihan na bago maaari siyang tumalikod at umalis. Isang prosesong sadyang matagal at nakakaabala, ngunit wala siyang magagawa kundi tiisin at sundan ang bawat hakbang ng isa-isa. Ang opisina ng pamahalaan ng Zhongyuan City ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng lungsod, isang malaki at kahangahangang grupo ng mga gusali na malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan ng naghahari.
Sa harap ng opisina ay may isang malaking grupo ng mga tao na napapaligiran ng mga armadong sundalo sa lahat ng panig. Marami sa kanila ay maputla at payat at malinaw ang katawan mula sa matagal na biyahe at kawalan ng pagkain. Marami rin ang matatanda na mahihina na ang mga buto, mga may sakit na may maliwanag na kirot sa kanilang mukha at mga may kapansanan na nagdadala ng alalay. Malinaw na sila ay mga takas mula sa iba't ibang lugar sa Tianyuan na nasalanta at pinabayaan ng patuloy na digmaan at kaguluhan. Kahit na pag-isa na ng Five Elements Divine Dynasty ang mundo sa papel, ay patuloy pa ring naglalaban ang maraming malalaki at maliliit na puwersa sa iba't ibang sulok ng kontinente na nagdudulot ng matinding pinsala sa mga karaniwang tao at nagpapalaya sa kanila mula sa kanilang mga tahanan. Matalas ang paningin ni Ming at hindi siya nagtagal na makita sa gitna ng maraming tao ang pamilyar na mga mukha ni Hao Yan at Xiangxiang, parehong nakayuko ang ulo at nakaakma sa lipo ng mga takas at hindi nila nakikita si Ming na nakatayo sa malayo. Naalala ni Ming na si Hao Yan ay dating opisyal sa Yan County at batid niya na malamang na napadpad dito dahil sa patuloy na kaguluhan at pagbabago sa Tianyuan, na ang kanyang dating posisyon ay nawala sa daloy ng mga pangyayari at napilitang tumakas. Huminto si Ming ng isang sandali at pagkatapos ay malakas na tinawag ang pangalan ni Hao Yan nang may lakas na sapat para marinig ito sa gitna ng karamihan. Nang marinig ni Hao Yan ang tinig na ito ay parang kuryente ang dumaan sa kanyang buong katawan, mabilis siyang tumingala at nang makita niya ang mukha ni Ming ay nagulat siya ng labis at napalitan ng tuwa at ginhawa ang lahat ng kabigatan sa kanyang mukha at handa na siyang tumakbo patungo sa ating bida. Ngunit bago pa siya makakilos ay biglang sumigaw ng malakas ang isa sa mga bantay na sundalo na manatiling nakayuko at huwag gumalaw at sinipa siya ng walang pakundangan at walang awa. Noon pa man ay matagal nang nagtitiis si Hao Yan ng kaiyahiyang pagtrato mula sa mga sundalo, ngunit nang makita niya si Ming sa malayo ay parang nabuo muli ang kanyang lakas at determinasyon. Isang tulak lamang ang kanyang ginawa at ang sundalo ay pinalipad ng malakas at bumagsak sa lupa ng may kulog. Agad na hinayla ni Hao Yan si Xiangxiang at silang dalawa ay tumakbo ng mabilis patungo kay Ming. Ang mga paa nila ay sumasalampak sa lupa sa bawat hakbang. Tuwang-tuwa at halos hindi makapaniwala nagtanong si Hao Yan kung bakit naririto si Ming sa lugar na ito at sumagot ng malinaw ang ating bida na pupunta siya dito upang opisyal na manumpa sa kanyang posisyon bilang hari. At nagulat ng malalim si Hao Yan at nagtanong kung naging opisyal na itong taglay ng mataas na katayuan at kapangyarihan. Nang makita ng namumunong opisyal mula sa kanyang lugar na napatumba ang isa sa kanyang mga sundalo ay biglang nagalit at sumigaw ng malakas na inutusang dakpin ang lahat ng sangkot at parusahan sila ng maigi. Agad na pinalibutan ng maraming sundalo ang grupo ni Ming na may mababangis na mukha at malaapoy na mga mata at sinabi ng opisyal na sila ay mga hamak at mababang uri ng tao at nagtanong sa mataas na tono kung nagbabalak ba silang mag-aklas at kung alam ba nila kung nasaan sila at kung kanino sila naglalagay ng kamay. Walang sabi-sabing inilabas ni Ming ang kanyang maharlikang token mula sa kanyang damit at malamig at tahimik na nagtanong kung kinikilala ba ng mga taong ito ang hawak niya. Ang buong mundo ngayon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Five Elements Divine Dynasty at ang token ni Ming ay may malinaw at walang duda na marka ng dynasty sa lahat ng panig, at higit sa lahat ay may malaking nakasulat na salitang King sa gitna nito na halos magpaluwa ng mata ng opisyal sa gulat at takot. Nauutal at nanginginig ang tinig. Nagtanong ang opisyal kung siya ba ay tunay na isang hari ng kaharian. Mariing at walang pagdududa na sumagot si Ming at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang bagong opisyal na itinalagang East Mountain King ng Emperor mismo at nagtanong kung hindi ba dapat umatras ang lahat at magbigay ng respeto. Ang mga sundalo ay hindi na nang ahas na mag-alinlangan kahit isang segundo at agad na umatras ng mabilis at lumuhad ng sabay-sabay sa magkabilang gilid ng daan. Nanginginig ang kanilang mga katawan at hindi makapag-angat ng ulo. Ang kaguluhan at ingay sa labas ay tila nakarating at nakagambala sa mga nasa loob ng opisina at isang malamig at mapanganib na tinig ang mataas na nagtanong mula sa loob kung sino ang nag-iingay sa labas at kung naghahanap ba ito ng kamatayan at gusto bang maranasan ang kaparusahan. Kumunat ang noo ni Ming at nag-isip ng mabilis, hindi mahina ang kanyang tinig at dapat ay malinaw na narinig ito ng mga master sa loob ng opisina at dapat ay sapat na upang may parating ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Ngunit kung kilala na nila ang kanyang pagkakakilanlan ay bakit ganito pa rin ang kanilang pagtanggap, walang paggalang, walang pag-iingat, walang kahit bahid ng tamang kaugalian. Malinaw at mapait na napagtanto ng ating bida na ang kanyang pag-upo sa posisyon bilang hari ng lugar na ito ay hindi magiging madali at maayos tulad ng inaasahan niya.
Isang malaking lalaki na may suot na asul na uniporme ng opisyal ang lumabas mula sa pintuan ng opisina ng may karingalan at kapangyarihan sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at nakakakilig na lakas na hindi karaniwan. Nang maramdaman at masuri ni Ming ang lakas ng lalaking ito gamit ang kanyang sariling pakiramdam ay natuklasan niyang ito ay isang napakatagal at ganap na martial god at labis itong ikinagulat niya sa kaibuturan ng kanyang puso. Ayon sa sinaunang kasabihan na kilala ng lahat ay isang martial arts saint ang lumilitaw sa bawat 100 milyong tao sa mundo at isang martial god sa bawat 1 bilyong tao. Ang buong Jongyuan City ay may 600 milyong naninirahan lamang kaya sa teorya ay halos imposible ang pagkakaroon ng isang martial god dito at lalo nang nakapagtataka at kainahinala na ang isang taong may ganitong antas ay nagtatrabaho bilang isang maliit at ordinaryong opisyal sa pamahalaan ng isang lungsod. Ang martial god na opisyal ay may maliwanag na pumipigil at malamig na pagpatay sa kanyang mga mata habang tiningnan niya si Ming. Ngunit nang biglang nahulog ang kanyang paningin kay Feng Shi ay parang biglang nanigas ang buo niyang katawan at hindi sinasadyang umatras ng isang hakbang paatras kahit na isang martial god ang katayuan niya. Bilang isang taong nasa ganitong antas ay natural at automatiko niyang naramdaman ang nakakatakot na lalim at antas ng lakas ni Feng Shi at ang kanyang orihinal na marahas na plano at balak laban kay Ming ay agad na binawi at itinago ng mabilis. Hindi na ganoon kalakas at kabagsik ang kanyang tono nang mahinahon niyang tinanong si Ming kung sino ito at kung ano ang kanyang layunin. Ngunit hindi man lamang nagpahiwatig si Ming na makikipagtalo o makikipag-usap sa kanya. Sa halip ay malamig na sinabi kay Haoyan na sumama sa kanya hinailan ng marahang si Feng Shi at tumalikod upang umalis ng walang katagalan. Hindi sila pinigilan ng opisyal at tahimik na pinanood niya silang lumayo habang ang kanyang mukha ay walang malinaw na ekspresyon at matapos ang ilang sandaling katahimikan sa labas ay mabilis siyang bumalik sa loob ng opisina. Nang makarating sila sa isang tahimik at walang taong lugar na malayo sa opisina ay nagbigay si Ming ng sapat na pera kay Haoyan at kay Xiang para sa pansamantalang tirahan sa isang inn sa lungsod at pinayuhan silang manatili muna roon at huwag gumalaw hanggang hindi niya sinasabi. Pagkatapos ay muling nagbukas ng usapan si Feng Shi at nagtanong ng tuwiran kung bakit umalis sila ng ganoon at kung hindi ba dapat manumpa si Ming sa kanyang posisyon. Hinawakan ni Ming ang kanyang baba at nag-isip ng maingat, sinabing may kakaiba at kainahinalang bagay sa lahat ng nangyari. Alam ng kabilang panig na siya ang opisyal na itinalagang hari na darating sa lugar na ito ngunit naglakas loob pa rin silang magsalita at kumilos ng walang paggalang at walang kahit kititing na wastong kaugalian, na nangangahulugang may mas malalim na kapangyarihan sa likod ng mga taong ito na nagbibigay sa kanila ng tapang na gawin ang ganitong bagay. Mas mabuting malaman muna ng ating bida kung sino ang tunay na nasa likod at nagpapatakbo ng opisinang ito bago siya gumalaw ng walang sapat na impormasyon. Ang pinakamainam at pinakanatural na lugar upang magtanong tungkol sa tunay na kalagayan at lakas ng lokal na kapangyarihan ay ang mga tea house o bar na puno ng lahat ng uri ng tao, ngunit walang sapat na oras si Ming para sa matagal na pag-iingat at pagtatago ng kanyang layunin. Kaya direkta at walang pag-aatubiling pumunta siya sa may-ari ng pinakamalapit na bar, iniabot ang 100 divine coins bilang bayad sa impormasyon at nagtanong ng malinaw kung maaari ba siyang magtanong ng ilang bagay. Nagulat ng labis ang may-ari sa laki ng ibinigay na halaga, ang 100 divine coins ay sapat na para sa kalahating buwan ng kanyang kita, at mabilis na tumango at sinabing maaari itong magtanong ng kahit anumang bagay na nais nitong malaman. Nagtanong si Ming ng direkta kung sino ang tunay na namamahala at may kapangyarihan sa Jongyuan City at sumagot ang may-ari na ito ay ang Purple Robe Marquis. Naningkit ang mga mata ni Ming sa narinig at napagtanto na ang East Mountain ay matagal nang ipinagkaloob sa isang Marquis na may sariling kapangyarihan at ngayon pa lamang niya ito nalaman, nagtanong kung gaano katagal na ang Marquis sa posisyon. Sumagot ang may-ari na 300 taon na ang nakararaan mula nang opisyal na ibigay ang East Mountain sa Purple Robe Marquis at kahit muling opisyal na itinatag ang Five Elements Divine Dynasty sa bagong anyo ay nanatili pa rin ang Marquis sa kanyang posisyon nang walang anumang pagbabago at nagtaka si Ming kung mayroon itong malakas na koneksyon at taga-suporta sa loob ng palasyo ng Emperor. Dahan-dahan at pabulong na ipinaliwanag ng may-ari na ang Purple Robe Marquis ay hindi ordinaryong tao at hindi dapat ihambing sa karaniwang may kapangyarihan. Noon pa ay kahit ang makapangyarihang Asher Dragon Emperor mismo ay kilala na may lihim na takot ito sa Marquis at hindi basta-basta nagalaw ito. Narinig pa ng may-ari na nagpadala ang bagong Five Elements Emperor ng mga espesyal na puwersa upang sikretong patayin ang Marquis bilang banta sa kanyang kapangyarihan ngunit ang resulta ng pagtatangkang ito ay malinaw na nabigo.
10 deity ang opisyal na ipinadala kasama ang isa pang makapangyarihang Longevity Realm Master bilang leader. Ngunit wala ni isa sa lahat ng mga ito ang nakabalik ng buhay, lahat ay namatay ng walang ebidensya. Sinasabi ng mga sabi-sabi sa lungsod na ang Purple Robe Marquis ay may nakakatakot na antas ng lakas na umabot sa 6th Realm Longevity. Nagtaka ng malalim si Ming kung bakit ang isang 6th Realm Longevity Master, isang taong kabilang sa pinakaiilang pinakamakapangyarihang nilalang sa buong Tianyuan, ay masayang nananatili bilang isang maliit na marquis sa isang liblib na lugar tulad ng East Mountain at hindi pumupunta sa mas malawak na entablado ng mundo. Sumagot ang may-ari na ito ay pawang sabi-sabi lamang ng mga tao at hindi niya talaga alam ang tunay na dahilan sa likod ng pagpiling ito ng marquis. Matapos ang pagtatanong ay sinabing mabuti ni Feng Shi na nalaman muna ni Ming ang tunay na kalaliman ng kalaban bago gumawa ng anumang hakbang, sapagkat kung direkta siya pumunta upang manumpa ng walang kaalamang ito ay tiyak na sasaktan siya ng Purple Robe Marquis nang walang pagkakataong makaiwas. At kung ito ay tunay na 6th Realm Longevity ay malinaw na hindi siya mapoprotektahan ni Feng Shi mula sa ganitong antas ng lakas. Hinawakan ni Ming ang kanyang baba at nag-isip ng malalim habang nag-uusap sila, sinabing kakaiba at hindi pangkaraniwan ang sitwasyon. Mayroon bang espesyal at malalim na dahilan kung bakit patuloy na nananatili ang isang 6th Realm Longevity sa East Mountain sa loob ng 300 taon nang walang paggalaw at walang pagbabago at tiyak na may nakatagong lihim sa likod ng pagpiling ito na hindi pa nalalaman ng mundo? Nagtanong si Feng Shi kung ano ang kanyang plano at kung magpapatuloy pa ba siya sa opisyal na panunumpa. Umiling si Ming at sinabing hindi na dahil hindi naman siya talaga interesado sa pagiging hari sa unang lugar. Ang totoo ay ginamit lamang siya ng Divine Lord bilang isang sangkap upang ipapatay sa Purple Robe Marquis at nang maisip niya ito ay lumabas ang galit at isinumpa ang Emperor na balang araw ay may oras siya para dito. Ngumiti si Feng Shi at ipinaliwanag na ito ay isang klasikong dalawang ibon sa isang batong plano ng Divine Lord. Kung mapatay ang Purple Robe Marquis, ang ipinadala nilang bagong hari ay magiging tagumpay para sa Emperor at kung mapatay naman si Ming ay tiyak na maghihiganti ang Immortal Temple at hahanapin ang Marquis bilang kalaban. Dalawang posibleng kinalabasan at parehong kapaki-pakinabang sa Emperor. Tumawa si Ming ng bahagya at sinabing gaano man katalino at maingat ang plano ng Emperor ay mabibigo ito kung hindi siya magpapaloko at hindi susunod sa inaasahang daan. Idinagdag pa niya na kahit hindi siya manumpa ay nais pa rin niyang personal na makilala ang Purple Robe Marquis, at inanyayahan si Feng Shi na samahan siyang muli sa pagbisitang ito. Nagulat si Feng Shi at nagtanong ng may pagtataka kung pupunta pa rin siya kahit alam na niya ang lakas ng Marquis at kung hindi siya natatakot na posibleng atakihin. Sumagot si Ming na hindi dahil pupunta siya bilang isang tagapagmana at kinatawan ng Immortal Temple. Walang alitan o tensyon sa pagitan ng dalawa nilang organisasyon kaya sino sa buong mundo ang mangangahas na galitin ang isang divine land nang walang sapat na dahilan. Nang muli nilang lapitan ang tahanan ng Marquis ay direkta at walang atubiling pumunta si Ming sa gate at ang bantay na naroroon ay agad na nakilala si Ming at kinabahan ng bahagya at nagtanong kung sino siya at ano ang kanyang layunin. Nakangiti at walang pagmamataas na sumagot si Ming na siya ay si Yeming ng Immortal Temple at buong galang na humihiling na makipagkita sa Marquis. Nagulat ng malaki ang bantay, paulit-ulit niyang sinabi ang pangalang Yeming na parang hindi pa rin siya makapaniwala at ipinaliwanag na sa loob lamang ng ilang araw mula nang matapos ang malaking tournament ay kumalat na sa buong Tianyuan ang balita tungkol sa pambihirang pagkapanalo ni Ming laban sa lahat ng mga henyo ng iba't ibang malalaking puwersa at organisasyon at maging ang simpleng bantay na ito na nakatira sa isang liblib na lugar ay alam na ang pangalan at mukha ni Ming. Tahimik na tumango si Ming at muling hiniling na ipagbigay alam sa Marquis ang kanyang pagdating at layunin. Mabilis at walang pagbabago ng isip na tumango ang bantay at sinabing agad niyang ipagbibigay alam at magalang na hiniling kay Ming na magtiwala at maghintay ng kaunti. Bilang isang Supreme Master na may kilalang apelyidong Ye ay tinatawag na siya ng bantay na Ye Zun bilang tanda ng paggalang sa kanyang katayuan. Hindi nagtagal ay bumalik ang bantay kasama ang parehong martial god na opisyal na nakita nila kanina sa opisina ng pamahalaan, at masamang tiningnan si Ming nang may parehong mabagsik na ekspresyon sa mukha habang sinabing siya na naman. Ngumiti si Ming at muling ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Yeming ng Immortal Temple na dumating ngayong pagkakataon upang bumisita sa Marquis bilang isang kaibigan at kakilala. Mariing suminghal ang martial god na opisyal na parang hindi nagustuhan ng buong sitwasyon at pagkatapos ay nag-utos na sumunod sila.
Sumunod silang dalawa sa martial god na opisyal habang tinahak ang mga patong-patong na bulwahan ng malawak na tahanan ng Marquis. Bawat koridor ay may sariling disenyo at bawat silid ay parang may sariling kwentong nakatago sa loob. Sa huli ay nakarating sila sa isang maliit at mapayapang hardin na puno ng mga makulay na halaman na maingat na inaalagaan at sa gitna nito ay may isang magandang munting silid tanggapan. Sa loob ng silid tanggapan ay isang batang lalaki ang tahimik na nakaupong tumutugtog ng kanyang instrumento ng may kahusayan at lalim. Ang tunog ng musika ay malungkot at madamdamin, malinaw at malinis, at ang sinumang makapakikinig nito ay magiging mabigat at puno ng pakiramdam ang kanyang kalooban nang hindi niya sinasadya. Ang batang lalaki ay may makisig at kapansin-pansing hitsura. Ang kanyang pagkatao ay nagpapahiwatig ng isang bagay na lalampas pa sa ordinaryong kagandahan, at ang kanyang tindig at presensya ay kasintatag ng mataas na lupa at kasinbigat ng isang malaking bundok na hindi matitinag ng anumang bagyo. Kahit si Feng Shi na siya mismo ay isang Fifth Realm Longevity Master ay hindi nang ahas na maliitin ang lalaking ito at lihim na inayos ang kanyang hininga at lakas bilang paghahanda sa anumang maaaring mangyari. Inihatid sila ng martial god na opisyal sa harap ng lalaki at yumuko ng mababa at dahan-dahan at maingat na umatras palayo. Pinatong ng binata ang kanyang mga kamay sa mga kwerdas ng instrumento at tumigil ang musika ng bigla at tahimik, at ngumiti siya sa kanilang dalawa ng may natural at mapagkaibigang init at sinabing hindi ba isang tunay na kasiyahan ang magkaroon ng mga kaibigang dumarating mula sa malayo upang bisitahin ang isa. Inulit ni Ming ang pahayag at maingat na sinabing pamilyar ito sa kanya. Nagtanong kung mula ito sa mga turo ng Confucianism at kung ang binata ay isang tagapagmana ng Confucian na landas. Umiling ang binata at sinabing hindi, ngunit nakapunta siya sa isang natatanging lugar kung saan marami siyang nabasa at natutunan, at nagtanong ng direkta kung ano ang layunin ng kanilang pagbisita. Maayos at may dignidad na ipinakilala ni Ming ang kanyang sarili bilang si Yeming ng Immortal Temple at si Feng Shi bilang ang dating prinsesa ng Asher Dragon Imperial Dynasty, at sinabing matagal na nilang naririnig ang pangalan at katanyagan ng lalaking ito, at dahil napadaan sila sa East Mountain ay naisipan nilang personal na bumisita at makita ang kanyang karangalan at katayuan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Purple Robe Marquis mismo, at ngumiti siya ng bukas at nagpahayag na ang pangalan ni Ming ay umalingaw-ngaw na sa kanyang pandinig. Pinuri ang kanyang mga nagawa at ang pambihirang pagkapanalo niya laban sa lahat ng mga henyo ng iba't ibang puwersa. Mapagpakumbaba at mahinahon na sumagot si Ming, at pinuri naman ang Marquis na nagawang pahiyain ng Divine Lord ng personal sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pananatili bilang isang maliit na Marquis lamang. Malakas na tumawa ang Marquis at sinabing tila may alam na si Ming tungkol sa mga detalye ng kanyang kwento, at pagkatapos ay ihinarap ang kanyang pansin kay Feng Shi at sinabing hindi talaga niya inaasahang makakatagpo ng ganitong kataas na antas ng lakas sa Asher Dragon Imperial Dynasty, isang Fifth Realm Longevity na taong nakatayo sa harap niya, at nagtanong ng may tunay na interes kung mas malakas pa ang tunay na katawan ni Feng Shi kaysa sa ipinapakita. Mahinahon at walang pagmamataas na sumagot si Feng Shi na hindi siya makapapantay sa kanyang tunay na lakas. Ngumiti ng maliwanag ang Marquis at inanyayahan ang dalawa na umupo ng komportable. Nang makaupo na sila ay mabilis na sinabi ni Ming ang totoo, na orihinal siyang pumunta sa East Mountain upang opisyal na manumpa bilang East Mountain King, ngunit nang malaman niya ang tungkol sa Marquis ay napagtanto niyang malinaw na ito ay isang maingat na pakana ng Divine Lord na gamitin siya bilang kasangkapan upang patayin ito. Nakangiti at walang pagbabago ng ekspresyon na nagtanong ang Marquis kung nais pa rin ni Ming na maging East Mountain King matapos malaman ang lahat ng ito. Umiling ng matatag si Ming at sinabing hindi siya interesado sa titulo, at sa halip ay iminungkahi niyang ibigay ng ating bida ang posisyon sa Marquis dahil ayon sa batas ng Five Elements Divine Dynasty ay maaaring ilipat ang titulong hari sa ibang tao kung may sapat na katwiran. Idinagdag pa niya na ang Marquis na may ganitong pambihirang lakas at kakayahan ay masyadong mababa ang katayuan kung mananatili siyang isang Marquis lamang, at mas nararapat at mas akma para sa kanya ang pagiging East Mountain King. Nagulat ng talagang malalim ang Marquis sa panukala, sapagkat ang pagiging hari ng isang teritoryo ay hindi biro at isang malaking karangalan at kapangyarihan na inaambisyon ng maraming tao, at si Ming na isa pa lamang Supreme Master ay nag-aalok nito ng walang anumang pag-aatubili o pagmamalaki. Matapos ang ilang sandaling katahimikan na puno ng pag-iisip ay malakas siyang tumawa, isang tawa na puno ng tunay na kasiyahan at paghanga, at sinabing kahanga-hanga ang batang ito, at kahit bata pa si Ming ay napakaluma at napakarelihiyosong pag-iisip ang kanyang taglay at nagustuhan niya ng lubos ang mungkahing ito.
Sinabi ni Ming na ito ay isang maliit na regalo lamang mula sa kanya at buong puso niyang umaasa na maging magkaibigan sila ng Marquis mula ngayon. Sumagot ang Marquis na hindi na siya magpapakumbaba at bukas na tinatanggap ang alok, at ipinagtatapat pa na sa totoo ay wala siyang labis na interes sa mga titulo ngunit hindi niya gusto ang pangalang Purple Robe Marquis na personal na ibinigay sa kanya ng matandang Azure Dragon Emperor noon sapagkat masyadong pambabae ang tunog nito at hindi angkop sa kanyang pagkatao at mas gusto niya ang pangalang East Mountain King na mas may lakas at dignidad. Masayang sinabi ni Ming na tatawagin na niya itong hari mula ngayon at muling tumawa ang Marquis ang East Mountain King at sinabing ang kanyang tunay na pangalan ay Shen Yuanyi, at kung hindi mag-aatubili si Ming ay maaari na lamang siyang tumawag sa kanya ng nakatatandang kapatid na Shen ng walang pormalidad. Masaya at buong puso na tinanggap ito ni Ming. Si Shen Yuanyi ay taong may prangka ugali at hindi nagtatago ng kanyang tunay na emosyon. Agad niyang dinala sina Ming at Feng Shi sa kanyang lugar ng pagtanggap ng mga panauhin na isang malawak malinis at simpleng bahay na nagpapakita ng personalidad ng may-ari na hindi nagpapanggap. Inutusan niya ang mga lingkod na magdala ng pinakamainam na alak at pinakasariwa at pinakamasarap na prutas. Habang nag-uusap at umiinom ay unti-unti at natural na nakilala ang isa't isa ng mas malalim. Mula sa kanilang masaya at bukas na pag-uusap ay nalaman ni Ming na si Shen Yuanyi ay tunay nga na isang 6th Realm Longevity Master na may kakayahang higit sa karaniwan at dati siyang naging Chancellor ng Azure Dragon Imperial Dynasty, isa sa pinakamataas na posisyon sa buong kaharian. Ngunit kusa at walang pag-aatubiling iniwan niya ang lahat ng kapangyarihan at yaman na ito at pumili na maging isang simpleng marquis sa isang liblib na lugar at nanatili roon ng 300 taon nang walang pagbabago. Nang marinig ang buong karanasan at kwento ni Ming ay itinaas ni Shen Yuanyi ang kanyang hinlalaki ng may taimtim at tunay na paghanga at sinabing ang kwento ng batang ito ay sadyang maalamat at maging siya isang taong nakakita na ng napakaraming bagay sa buhay ay humahanga sa kanya. Sinabi ni Feng Shi na mas maalamat pa ang kwento ni Shen Yuanyi, ang isang chancellor na buong kusang loob na iniwan ang kanyang posisyon upang maging isang maliit na marquis sa liblib na lugar tulad ng East Mountain ay talagang hindi pangkaraniwang desisyon ng isang tao. At sinadya niyang banggitin ito upang mailabas ang tanong na nais malaman ni Ming. Sumang-ayon si Ming at nagtanong ng direkta kung may espesyal at malalim na dahilan si Shen Yuanyi sa napakakakaibang desisyon na ito. Tiningnan ni Shen Yuanyi ang dalawa ng matagal at masinsinan, ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng mga mukha nila at nagtitimbang ng anumang isasalita. Nakangiti at walang puwersa na sinabi ni Ming na kung hindi ito maginhawang sabihin ay huwag nang pilitin at inanyayahan siyang uminom ng alak. Ngunit pinigilan ni Shen Yuanyi ang kanyang tasa bago pa ito umabot sa kanyang labi at tiningnan si Ming ng direkta. Sinabing ang bagay na ito ay hindi pa niya sinasabi sa sinuman sa buong mundo kahit sa kanyang pinakamalapit na tao at pinagkakatiwalaang kaibigan. Maaari niyang sabihin ito kay Ming ngunit hindi ito maaaring marinig ng iba. Nagtaka si Ming at nagtanong ng tuwiran kung pati si Feng Shi ay hindi maaaring malaman ang lihim na ito. Umiling si Shen Yuanyi at sinabing hindi, dahil wala si Feng Shi sa karapatang pumunta sa lugar na tinutukoy niya samantalang si Ming ay mayroon. Hindi nagalit o nagdamdam si Feng Shi, ngumiti lamang ito ng natural at tumayo at buong kagaan na lumabas upang bigyan ng espasyo ang dalawa. Nang maiwan silang dalawa ay labis na nagtaka si Ming at agad na nagtanong kung saan ang lugar na ito na sadyang napakamisteryoso at bakit mayroon at wala ang karapatang pumunta roon. Sa halip na direktang sumagot ay nagtanong si Shen Yuanyi kung gaano karami talaga ang alam ni Ming tungkol sa mga tunay na hiwaga ng sansinukob. Nag-isip ng maingat si Ming at sinabing ang kanyang nalalaman ay ito. Ang gitna ng sansinukob ay ang Ancestral Origin Continent at ang paligid nito ay ang walang hanggang Starry Sea at ito lamang ang kanyang nalalaman tungkol sa estruktura ng mundo. Umiling si Shen Yuanyi ng dahan-dahan at sinabing ang tunay na sansinukob ay mas malawak at mas komplikado kaysa sa maaaring isipin ng karaniwang tao. Ang kanilang kinaroroonan ay isa lamang dimensyon sa gitna ng hindi mabilang na mga dimensyon na bumubuo sa buong sansinukob at sa karamihan ng mga dimensyong ito ay walang buhay at walang liwanag at walang kahit anong nilalang na makakaramdam sa kanila. Kakaunti lamang ang mga dimensyon na may buhay tulad ng dimensyon ng Ancestral Origin Continent na kanilang tinitirhan. Labis na nayanig si Ming sa narinig na kaalaman na ito na wala sa anumang librong kanyang nabasa at nagtanong kung may pagkakaiba sa antas ang mga dimensyon at kung may mas mataas at mas mababang uri sa mga ito. Sumagot si Shen Yuanyi ng may katiyakan na mayroon, ang mas mataas na dimensyon ay para lamang sa mas mataas at mas malinis na anyo ng buhay tulad ng Heavenly Gods,
true gods, at supreme gods na halos lahat ay nasa mas mataas na dimensyon kung saan angkop ang kapaligiran sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang dimensyon ay isang mababang antas ngunit hindi ito nangangahulugang walang halaga o walang kahalagahan, sapagkat ang mas mataas na dimensyon ay nakasalalay at umaasa sa mababang dimensyon tulad ng isang mataas na gusali na itinayo sa mataas ngunit ang pundasyon nito ay nasa mas mababang palapag at kung mawala ang mas mababang pundasyon ay mawala rin ang lahat ng nasa itaas nito at kung wala ang mababang dimensyon ay ang mas mataas ay magiging isang kastilyo sa ere na walang pundasyon at hindi magtatagal. Nagtanong si Ming kung nangangahulugang ang mga pinakamalakas sa kanilang dimensyon ay pumupunta sa mas mataas na dimensyon kapag naabot na nila ang antas ng Supreme God. Sumagot si Shen Yuanyi na hindi ito palaging totoo at hindi tiyak, maaari silang pumili kung pumunta o mananatili, ngunit sa pangkalahatan ay mas natural at mas angkop para sa kanila ang mas mataas na dimensyon para sa kanilang patuloy na pamumuhay at pagsasanay. Bumuntong hininga si Ming at sinabing marami siyang bagong natutunan ngayong araw na ito at napagtanto niyang tanging sa pag-abot sa ganoong kataas na antas lamang tunay na mauunawaan ng isang tao ang tunay na estruktura ng sansinukob. Sumang-ayon ng buong puso si Shen Yuanyi at sinabing ito mismo ang dahilan kung bakit niya ibinabahagi ang kaalaman na ito, upang ipaalam sa kanya ang isang natatanging at espesyal na dimensyon na may koneksyon sa kanilang mundo. Naging labis na interesado si Ming at nagtatanong kung ito ang lugar na tinutukoy at kung nakapunta na siya roon ng personal. Tumango si Shen Yuanyi at kumpirmadong nakapunta na siya roon, at ang lugar na ito ay may kakaunting naglalakbay sa landas ng pagsasanay at mas kakaunting tao kaysa sa karaniwang lugar ngunit ito mismo ang pinagmulan ng maraming sibilisasyon ng sangkatauhan sa buong kasaysayan na tinatawag nilang Homeland of Humanity. At ang lahat ng malalaking sibilisasyon tulad ng Immortal Path Buddhism at maging ang Divine Path ay nagmula at lumabas mula sa lugar na ito. Laking gulat at hindi makakahon ang isipan ni Ming sa narinig at nagtanong kung mayroon palang ganito at kung hindi ba ang lahat ng mataas na sibilisasyong tulad ng Immortal Path ay nagmula sa Ancestral Origin Continent bilang kanilang pinagmulan. Umiling si Shen Yuanyi at sinabing hindi. Ang tunay na pinagmula ng sibilisasyon ng tao ay hindi ang Ancestral Origin Continent sapagkat ito ay hindi ang tunay na tahanan ng sangkatauhan at noong una ay walang tao roon at lahat ay kakaibang nilalang lamang. Nagulat si Ming at sinabi na narinig niyang ang tao ay nagmula sa mga espiritual na unggoy at may isang sinauna at makapangyarihang ninuno na tinatawag na Great Luo Ape King. Malamig at may pangungutya na tumawa si Shen Yuanyi at nagtanong kung kanino niya natanggap ang maling kaalaman na ito. Nahihiyang umamin si Ming na mula kay Hassan na isa sa kilalang Tianyuan 9 Demons. Mariing at walang pag-aalangan na sinabi ni Shen Yuanyi na ang taong ito ay isang hamak na palaka na kulang ang kaalaman at bagamat laganap at malawak ang maling paniniwalang ito sa karaniwang tao ay tiyak na maling-mali ito at walang katotohanan. Nayanig si Ming sa narinig, noon pa man ay may lihim na pag-aalinlangan na siya sa ideyang ito sapagkat hindi niya mapigil ang iisipin kung paano maaaring itulad ang isang tao sa isang hayop at kung paano magmumula ang isang mataas na sibilisasyon sa isang ordinaryong hayop. Agad at may sabik na nagtanong kung paano talaga lumitaw ang tao sa Ancestral Origin Continent at kung ano ang tunay na kwento. Mahinahon at malinaw na ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang tunay na nangyari ay isang grupo ng mga malakas at may lakas loob na tao ang lumabas mula sa Homeland of Humanity at sila ang mga unang pumasok sa Ancestral Origin Continent. Bilang isang bagong lahi na hindi kilala ng mga nandoon ay marami silang naging kaaway at halos lahat ay laban sa kanila. Ngunit dahil tinulungan nila ang lahi ng mga espiritual na unggoy sa ilang mahalagang sandali ay naging malapit at magkaibigan ang kanilang relasyon sa mga ito at marahil dito nagmula ang maling akala ng mga susunod na henerasyon. Nagtanong si Ming kung paano nila natagpuan ang Ancestral Origin Continent at gaano sila kalakas nang una silang dumating. Tumango si Shen Yuanyi at sinabing napakalakas nila. At nagtanong kung kilala ng ating bida ang ninuno ng tao na isa sa pinakamataas na figure sa kasaysayan ng mundo na isa sa grupong ito at maging ang kanyang mga tagapagmana na kalaunang naging tatlong sovereign na itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan ay mula rin sa grupong ito na lumabas mula sa Homeland. Naisip ni Ming ang kakaiba at hindi kapani-pani walang katotohanan na ito, nagtanong kung ang Homeland of Humanity ay may kakaunting tao ngunit ang ilan na lumabas doon ay kinabibilangan ng ninuno ng tao at ng tatlong sovereign na pawang mga pambihira at lampas karaniwan ng lakas at nagtanong kung lahat ba ng tao sa Homeland ay ganoon kalakas at may ganitong antas.
Umiling si Shen Yuanyi at ipinaliwanag na ganoon din ang kanyang maling inakala noon, ngunit nang personal siyang pumunta roon at naobserbahan ang lugar ay natuklasan niyang ang katotohanan ay taliwas. Ang karamihan sa mga tao roon ay napakababa ng antas ng lakas at karamihan ay walang pagsasanay at walang kaalaman sa martial arts. Ang mga katulad ng ninuno ng tao at ng tatlong sovereign ay lumakas lamang pagkatapos nilang umalis sa homeland at pumasok sa ancestral origin continent na mas angkop para sa kanilang pag-unlad. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit hindi sila lumakas sa homeland mismo. Ito ba ay dahil sa kapaligiran ng lugar o sa pamana at katangian ng mga tao roon? Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang pamana at mga teknik ay hindi problema dahil karamihan ng mga pangunahing teknik ng tao ay nagmula at ipinasa mula sa homeland at ayon sa kanyang malalim na obserbasyon sa mga tao doon ay ang kapaligiran ng lugar ang pangunahing hadlang. Hindi angkop ang homeland of humanity sa pagsasanay at ang lakas ng kahit sino ay lubhang napipigilan doon, lalo na ang mga walang anumang pagsasanay. Ngunit kapag umalis sila at pumasok sa isang lugar na angkop para sa pagsasanay ay bigla at mabilis na tataas ang kanilang antas tulad ng isang halaman na inilipat mula sa maitim na silid patungo sa liwanag ng araw, at ganoon mismo ang nangyari sa ninuno ng tao at sa tatlong sovereign. Nagtaka si Ming at nagtanong kung ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Shen Yuanyi na mayroon si Ming ng karapatang pumunta sa lugar na ito, na ang kanyang pambihirang talento ang nagbibigay sa kanya ng karapatang ito. Tumango si Shen Yuanyi at pinuri ang mabilis na pag-iisip ni Ming, ipinaliwanag na ayon sa kanyang nakolektang karanasan at mga obserbasyon ay ang mga may mas maganda at mas puro talento ang mas kaya at mas makakayanan ng pagsupil ng homeland. Ang mga ordinaryong tao ay hindi lamang walang makukuha mula sa lugar na ito kundi maaari pang bumaba ang kanilang antas o magkasakit ng malala ang katawan at sa masamang kalagayan ay maaari pang mamatay tulad ng mga katutubong tao roon na karamihan ay may mahinang katayuan. Ngunit ang mga may tunay na magandang talento ay hindi natatakot at kaya nilang manatili sa lugar na ito ng sapat na katagalan upang makakuha ng napakalaking pakinabang na hindi makukuha sa ibang lugar. Nagtaka si Ming kung paano eksaktong naging malaking pakinabang ang pagsupil ng lakas, kung paano positibo ang isang bagay na tila negatibo. Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na tulad ng sinabi niya, ang ninuno ng tao at ang tatlong sovereign ay mabilis na tumaas ang kanilang antas pagkaalis nila sa homeland at sa huli ay naabot nila ang antas ng Supreme God na pinakamataas na posibleng maaabot at ganoon din ang mangyayari kay Ming kung makakapasok siya roon at mananatili ng sapat na panahon. Nanlaki ang mga mata ni Ming at nagtanong kung ang kanyang mataas na antas ng talento ay may kaugnayan din sa kanyang pagpunta sa homeland sa nakaraan. Dahan-dahan at may pagbabago ng ekspresyon na tumango si Shen Yuanyi at buong katapatan niyang inamin na bago siya pumunta roon ay ang kanyang talento ay halos hindi sapat upang maabot ang antas ng martial arts saint. Ngunit pagkatapos niyang bumalik mula sa homeland ay patuloy at mabilis na tumaas ang kanyang talento at ang kanyang antas ay mabilis na umangat at naiwan na niya ang lahat ng mga taong inakala niyang mga henyo at kapantay sa larangan. Nayanig ng malalim si Ming, ganoon pala kalaki at kahanga-hanga ang epekto ng homeland sa talento at kakayahan ng isang tao. Ngunit nagtanong pa rin siya ng may pag-aalala kung hindi ba sinabi ni Shen Yuanyi na ang mga walang magandang talento ay walang makukuha at maaari pang magkasakit o mamatay, at siya ay hindi naman sigurado kung gaano kataas ang kanyang sariling talento. Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ito ay sa pangkalahatan at siya mismo ay maswerte at nakalampas sa dalawang malubha at nakakatakot na sakit at isang mapanganib na pagsubok ng pagtanda na halos pumatay sa kanya, ngunit ang ganitong kalagayan ay isa sa 100 tao lamang at kung ibang tao ang nasa kanyang lugar ay malamang na namatay na. At tiningnan niya si Ming ng maingat at sinabing napakaganda at napakataas ng kanyang talento kaya ang magiging epekto ng homeland sa kanya ay pinakamaliit at pinakakontrolado. Idinagdag pa ni Shen Yuanyi na ang mga dayuhang tulad nila na pumapasok sa homeland of humanity ay kailangang harapin ng 3 sakuna at 6 na paghihirap sa sandaling sila ay pumasok at karamihan ng mga nagtangkang pumasok ay hindi makakapagpatuloy at maagang bumabalik o namamatay at siya ay isa sa kakaunting maswerte na nakaligtas at nakatapos. Nag-alala si Ming at nagtanong kung saan nagmumula ang mga sakuna at paghihirap na ito at kung ito ay mula sa heavenly will ng lugar na ito na aktibong nagtatanggol sa sarili nito. Nag-isip ng matagal si Shen Yuanyi at sinabing naramdaman niya roon na ang heavenly will ng lugar na ito ay tunay na kakaiba at iba sa lahat ng kanyang naramdaman noon at ngayon at maaaring may kaugnayan nga ito sa mga sakuna ngunit hindi siya tiyak at hindi pa niya nauunawaan ang mekanismo nito.
Pinayuhan niya si Ming na huwag mag-alala ng labis, sapagkat sa kanyang napakataas na talento ay tiyak na walang malulubhang mangyayaring masama at maaaring mga maliliit na sakit o sugat lamang ang kanyang mararanasan. Naningkit ang mga mata ni Ming at nagtanong ng direkta at matatalim kung bakit gustong-gusto ni Shen Yuanyi na pumunta siya roon at kung bakit ibinunyag niya ang ganitong kalalim na lihim sa isang taong kakilala pa lamang niya ngayon, tiyak na may malaking dahilan at malaking kapalit para sa kanya. Tumango si Shen Yuanyi at pinuri muli ang talino ni Ming, ipinaliwanag ng buong katapatan na hindi na siya personal na maaaring bumalik sa homeland sapagkat habang mas mataas at mas malakas ang kanyang antas ay mas malakas at mas mapanganib ang 3 sakuna at 6 na paghihirap na sasalubong sa kanya at sa antas ng longevity realm ay malamang na hindi na siya makakabalik ng buhay. Ngunit nag-iwan siya ng isang anak na babae sa homeland, isang mahal sa buhay na nais niyang sunduin ni Ming at dalhin pabalik sa ancestral origin continent kung saan siya ay ligtas at maayos ang pamumuhay at kung hindi man ay alagaan na lamang ito ng ating bida hanggang sa lumaki at huwag hayaang maapi ng sinuman. Nagulat ng malalim si Ming at nagtanong kung nag-asawa at nagkaanak si Shen Yuanyi sa lugar na ito. Bumuntong hininga ng mabigat at malalim si Shen Yuanyi at sinabing ang panahong ito sa homeland ay ang pinakamasaya at pinakamagandang panahon ng kanyang buhay na hindi niya malilimutan kahit kailan at sa loob ng 300 taon ay nanatili siya sa East Mountain at binantayan ang daan upang madala pabalik ang kanyang pamilya. Nagtanong si Ming kung ilang taon na ang kanyang anak dahil 300 taon na ang lumipas sa labas. Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang daloy ng oras sa homeland ay naiiba at mas mabagal kaysa sa ancestral origin continent at ang kanyang anak ay nasa 15 taon pa lamang at malamang ay nasa 3 taon ng junior high school na katumbas ng 3 taon ng middle school sa sistema ng edukasyon doon. Hindi ito naunawaan ni Ming at nagtanong kung ano ang junior high school at middle school at kung paano ito naikakaiba. Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na ang mga tao sa homeland ay pangunahing nagpapaunlad ng isang sibilisasyong nakabatay sa teknolohiya at hindi sa pagsasanay at mauunawaan ni Ming ang lahat ng ito ng personal pagdating niya roon. Nais niyang madala ni Ming ang kanyang anak pabalik sa ancestral origin continent, at kung maaari ay pati na rin ang kanyang ina ngunit ang kanyang ina ay may malaking puwersa at koneksyon sa homeland at mayroon ding mga naglalakbay sa landas ng pagsasanay sa pamilya nito kaya hindi tiyak na kung papayag ito. Nag-isip si Ming at nagtanong kung may iba pa bang mahahalagang problema o hamon bukod sa pagsupil ng lakas na kanyang mararanasan. Bahagyang kumurap ang mga mata ni Shen Yuanyi at sinabing hindi naman ito problema ngunit ang kanyang edad ay maaaring bumata pagdating niya sa homeland. Natigilan si Ming at nagtanong ng hindi makapaniwala kung magiging mas bata siya roon. Tumango si Shen Yuanyi at sinabing ayon sa kanyang sariling karanasan ay si Ming ay magiging isang kabataang kasing edad ng kanyang anak pagdating niya sa lugar na ito. Nag-usisa si Ming nang may tunay na pagtataka kung bakit nangyayari ito at kung babalik ba ang kanyang dating edad at hitsura pagbalik niya sa ancestral origin continent. Sumagot si Shen Yuanyi na babalik naman ito ng normal ngunit hindi pa niya alam ang eksaktong dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa mga bumibisita sa homeland at kung interesado si Ming ay maaari niyang pag-aralan ang misteryo nito pagdating niya roon. Nag-isip ng maingat si Ming at sinabing hindi naman ito malaking problema para sa kanya at nagtanong kung paano siya makakapunta roon at kung mapanganib ba ang proseso ng paglalakbay. Ipinaliwanag ni Shen Yuanyi na sa ilalim ng lupa ng East Mountain ay mayroon isang napakalaki at sinaunang teleportation formation na iniwan mismo ng ninuno ng tao sa matagal na panahon. Ang formation na ito ay nag-uugnay sa ancestral origin continent at sa homeland of humanity at sa loob ng 300 taon ay ito ang binantayan at inaalagaan ni Shen Yuanyi. Ang formation ay pinakamatatag at pinakaangkop lamang sa 2 tiyak na takdang araw bawat taon at 3 araw mula ngayon ang isa sa mga pinakamainam na pagkakataon upang maglakbay. Nag-isip ng maingat si Ming at sinabing tatapusin muna niya ang lahat ng kanyang nakabitin na mga gawain at pakikipagpaalam at pagkatapos ay pupunta na siya at nagpahayag ng pag-asa si Shen Yuanyi na hindi ito magtatagal. Tinitiyak ni Ming na sapat na ang 3 araw at tiyak na babalik siya sa tamang oras. Ngumiti ng mainit si Shen Yuanyi at sinabing hihintayin niya ito ng may pasensya, at idinagdag pa na kung madadala ni Ming ang kanyang anak pabalik ay handa siyang buong puso na makipagkapatiran sa kanya at magsama sa hirap at ginhawa sa lahat ng darating. Hindi naman masama ang makipagkapatiran sa isang 6th Realm Longevity Master na may ganitong karanasan at kaalaman kaya tumawa si Ming at bukas na sinabing sumang-ayon siya.
Paglabas ni Ming sa tahanan ng Marquis ay naghihintay si Fengshi sa labas ng maayos at mahinahon at nang makita siyang lumabas ay nakangiting nagtanong kung ano ang ipinagawa sa kanya ni Shen Yuanyi. Sinabi ni Ming na pinapunta siya nito sa isang lugar na may malaking pakinabang at sa palagay niya ay walang masamang hangarin ang taong ito kaya handa siyang pumunta ng walang pag-aalala. Sumagot si Fengshi na dahil nagpasya na siya at matibay ang kanyang desisyon ay hindi na niya pipigilan ngunit bago ito ay kailangan muna ni Ming na sumama sa kanya upang makipagkita kay Guo Taidao, at pagkatapos lamang nito ay saka siya maaaring umalis ng payapa at walang natitirang responsibilidad. Nagulat si Ming at nagtanong kung saan naman pupunta si Fengshi matapos ang lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Fengshi nang may bahid ng pagkabigo at lungkot na ayaw na niyang makialam pa sa mga gawain at problema ng pamilyang Feng, sapagkat wala ni isa sa kanila ang may tunay na kakayahan at determinasyon na magtagumpay at ang paulit-ulit na kabiguan ng mga taong mahal niya ay sadyang nakakadismaya at nakakaubos ng pag-asa. Nais niyang maghanap ng isang liblib at tahimik na lugar na malayo sa lahat upang magsanay ng buong lakas at puso at pumasok sa Sixth Realm Longevity at hindi niya alam kung gaano katagal ang aabutin, maaaring 3 taon, maaaring 10 taon, maaaring 100 taon o higit pa at hindi siya makasiguro kung kailan siya makakabalik. Nakaramdam si Ming ng isang kakaibang pangungulila sa narinig na mga salitang ito at buong taimtim na binati ito ng tagumpay. Tumingin si Fengshi sa kanya ng matagal at sinabing bago siya tuluyang umalis ay may isang bagay siyang nais hilingin kay Ming. Mabilis at walang pag-iisip na sinabi ni Ming na anuman ito ay tiyak at buong pusong gagawin niya ito para sa kanya. Bahagyang ngumiti si Fengshi sa narinig na taimtim na pangako ngunit sa kabila ng ngiti ay may isang bagay na natigil sa kanyang bibig. Hindi niya ipinagpatuloy kung ano ang nais niyang hilingin at sa halip ay tahimik na tumalikod at direktang nagtungo upang hanapin si Guo Taidao at simulan ang susunod na bahagi ng kanilang mga plano. Laking gulat ni Ming nang malamang si Guo Taidao ay nakatira sa pinakamasigla at pinakaabalang bahagi ng Zhongyuan City, hindi sa isang liblib na lugar o sa isang matahimik na paligid tulad ng inaasahan ng ating bida para sa isang taong may ganitong antas kundi sa loob ng isang malalim na tahanan sa gitna ng karamihan. Nang makita niya ang ilang martial master na nagbabantay sa gate ng tahanan ay nagtaka siya at sinabing kakaiba ang taong ito at tila gusto niya ang buhay ng isang ordinaryong mayaman na nakatago sa gitna ng lahat. Ipinaliwanag ni Fengshi na hindi lamang nakatira siya roon kundi nag-asawa at nagkaroon ng mahigit 10 anak mula sa kanyang mga asawa na pawang magaganda at may hiyas at nagtanong kay Ming kung nais niyang tularan ang ganitong pamumuhay sa hinaharap. Nahihiyang tumawa si Ming at sinabing huwag na at hindi ito para sa kanya. Nagtanong si Fengshi ng may tono na may kahulugan kung hindi ba niya gusto ang mga bata. Kinamot ni Ming ang kanyang ulo at sinabing gusto naman niya ang mga bata ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para sa ganitong mga bagay at marami pa siyang kailangang tapusin. Sa sandaling ito ay bumukas ang malaking pinto ng tahanan at isang tinig ang malakas na nagtanong kung si Fengshi ba ito na naroroon. Sumagot si Fengshi ng malinaw at sinabing siya nga at pagkatapos ay hinayla si Ming papasok ng walang labis na paliwanag. Dumaan sila sa patong-patong na mga gusali at mga pasilyo at sa huli ay pumasok sa isang maliit ngunit komportableng silid tanggapan kung saan isang mayaman at matabang lalaki ang nakaupo ng walang pag-aalala habang 2 magaganda at bata pang babae ang malumanay na humihimas sa kanyang balikat at binti. Siya ay kalahating nakapikit at ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig ng isang taong labis at buong puso na nasisiyahan sa bawat sandali ng kanyang buhay. Pagdating ni Ming at Fengshi sa harap niya ay hindi man lamang nagmulat ng mata ang lalaki at mahinahon at tahimik niyang sinabi na umupo sila. Ipinakilala ni Ming ang kanyang sarili bilang si Yeming na nagbibigay ng kanyang paggalang kay Guo Taidao at marahang sumagot ito kahit hindi pa nagbubukas ng mata. Hindi na nag-atubili si Ming at tahimik na umupo kasama si Fengshi at naghintay. Pagkaraan ng ilang sandali ay ikinaway ni Guo Taidao ang kanyang kamay at dahan-dahan at walang puwersa na inaalis ang 2 batang babae sa silid at pagkatapos ay bukas at tuwira niyang tiningnan si Ming ng maingat at sinabing napakalaki at napakalaganap ng kanyang pangalan sa buong Tianyuan at itinuturing siya ng marami bilang unang henyo ng mga kabataan sa buong mundo. Mapagpakumbaba at mahinahon na sumagot si Ming sa papuri. Sinabi ni Guo Taidao na huwag siyang magpakaumbaba ng labis dahil wala pa siyang narinig na mas malakas kaysa sa batang ito sa kanyang henerasyon at ipinaliwanag na nauunawaan niya ang layunin ni Fengshi sa pagdala rito, ngunit upang makatayo at makilala bilang tunay na miyembro ng Martial God Valley ay kailangan munang maging martial arts saint ng ating bida.
Nakangiti at natural na sumagot si Feng Shi na ang kanyang tanging layunin sa pagdala kay Ming dito ay upang makilala sila ng isa't isa at sa hinaharap kapag ang ating bida ay nakarating na sa antas ng martial arts saint ay hihiling siya ng tulong sa taong ito para sa mga bagay na kailangan nila. Sinabing hindi ito problema ni Guo Taidao, ang batang ito ay malinaw na may napakaganda at napakataas na talento at maaaring sa hinaharap ay magkaroon ito ng malaking kontribusyon sa pag-unlad ng landas ng martial arts at bukas na tinanggap niya ang kahilingan ni Feng Shi bilang isang bagay na magiging kapwa kapaki-pakinabang sa lahat.